Pinag-aaralan po ngayon ng prosecution kung dadalhin nila sa impeachment court ang ipinost na spliced video ni Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay po ito sa edited video na pinalalabas na hindi nakasagot si House Prosecutor Shel Jokno kay Senator Alan Peter Cayetano at pinalalabas na wala naman talaga silang matibay na ebidensya sa impeachment. Ayon po kay Prosecution Panel Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, nakakabahala na mismong Senator Judge ang nagpakalat ng naturang edited content. May negatibo raw kasi itong epekto sa kredibilidad ng mismong impeachment court at sa mismong impeachment proceedings. Nakakabahala ho to, no? Dahil it may give the public the impression that there are members of the impeachment court that are impartial. Dapat judges should not only be impartial but must appear to be impartial. Dahil kung hindi ho, baka mabigyan ng impression ang mga tao na hindi maghahatol ang mga judges based on the evidence presented. Ma-erode ho yung confidence ng public natin sa important institutions tulad ho nito. Ano? Yan nga po ang tinig ni Prosecution Panel Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Mga kapatid, kinukuha pa rin po ng aming stasyon ang panig ni Senator Pia Cayetano na hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong tugon. Ukoy po sa spliced video na hanggang po ngayon po ay posted pa rin sa kanyang official Facebook account. Samantala, sa iba pang balita, agaw eksena sa social media ang bangayan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at Senadora Amy Marcos. Oo mga kapatid, laman nga ito ng balita. Nagugat po ang kanilang alitan sa ipinost na video ni Senator Amy na tila patama kay Yuse Claire. Laman ng video ang pagtawag na impakta ng senadora kay Castro na ginamitan pa niya ng initials ng ICC. Bumuelta naman si Castro na na-trigger sa sinabi ng presidential sister. Hindi raw siya makikipag-agawan ng corona sa tunay na impakta. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claire. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito. Ayun, ang corona daw ay nasa kanila. Ako naman ang tanong ko lang dito, partner, ay yung mga video na gano'n na nakapost sa senadora, sana naman hindi taong bayan ang gumagasta ng pambayad dun sa mga ganong klase ng video. Kasi sa dami po ng problema ng Pilipinas, wag na po nating pagtalunan kung sino ang tunay na impakta, mga kapatid. Yan nga po ang sagutang tinig ni Senadora Amy Marcos at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Sa iba pang balita, tutol po ang Sigla Research Center sa ilang probisyon sa isinusulong na Digital Media Anti-False Information Act na aprobado na po ngayon sa Kamara. Ayon kay Sigla Public Engagement Head Ferdinand Sanchez, may mga dangerous provisions sa nasabing panukala laban po sa political speech at freedom of expression. Sa ilalim po ng Anti-Disinformation Bill, maaaring makulong ang mga nagsishare ng maling impormasyon o fake news at magkaroon ng kapangyarihan ng pamahalaan na magpatanggal ng iba't ibang post online. Ayon sa sigla, maliliit na isda lang ang target ng panukala pero makakalusot pa rin ang ibang promotor ng fake news tulad ng mga politiko na nakikinabang dito. Kunwari nakapag-share ka ng disinformation or fake news na i-post online, pwede ka na kagad makulong dito. Una yon na pwede makapag-target sa mga ordinaryong Pilipino at lalo doon sa mga kritiko ng pamahalaan. Pangalawa, ay meron ding magkakaroon din ng judicial power yung ating pamahalaan para makapagpa-take down ng iba't ibang post online. So maraming pwedeng problema to dahil una, kakailanganin mo actually ng Supreme Court order para magawa ito. At syempre, labag din ito at overreach ito sa kung ano yung mga pwede natin may post online. At kung mas babasahin pa natin yung overall na panukala ay hindi naman talaga nito malulutas yung problema ng disinformation sa ating bansa. Bagkus ang matatarget lang nito yung mga maliliit na actors, yung mga small fish kung tawagin natin, pero hindi yung roots ng disinformation. Yan nga po ang tinig ni Sigla Research Center Public Engagement Head Ferdinand Sanchez.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.